buhay. Makalipas ng ilang araw ay makikita naman natin ang mabilis na pagtakbo ng grupo ng Tang sa loob ng kagubatan habang daladala ni Gu Pei si Soryong sa kanyang likuran. At dahil mukhang hindi mapakali ang Queen Bee, pinagsabihan ito ng ating bida na siya ay manatili lang ng saglit dahil gaya ng kanyang ipinangako, dadalhin niya ito sa lugar na hindi sila gagambalain ng mga tao. Ang pangyayari namang ito ay matapos ng ilang araw ng pagsisimula ng kanilang karera ng kamatayan, at sa panahong yun ang grupo ay pinilit ang kanilang mga sarili lampas sa kanilang limitasyon sa pamamagitan ng pagbawas nila sa kanilang pagtulog at pagsusumikap sa kanilang mobility arts para sila ay makatakbo ng mabilis at makatakas. Sa kasalukuyan ay ganito na ang kanilang itsura ngayon at sa oras na marating nila ang parte ng kagubatang ito ay marami ng miyembro ng Venom Blood Unit ang nagawang maiwan sa daan. Kaya napaisip si Soryong na kung magagawa man nilang makabalik ay hihilingin niya kaagad na unang ituro sa kanya ang mobility arts ng angka ng Tang. Habang nagpapatuloy ang grupo sa pagtakbo ay bigla namang natumba ang isang lalaki kaya isinaad ng kanyang kasama na mayroon pang isang maiiwan. Nagpatuloy naman sa pagtakbo ang grupo habang ang naiwan nilang isang miyembro ay agad lang na natulog sa gitna ng daan dahil sa matinding pagkapagod at kakulangan ng pahinga. Nag-alala naman dito si Soryong kaya naisip niya na hindi naman siguro aatakihin ang mga naiwan pag malayo ang mga ito sa reyna ng bubuyog, habang nag-utos naman si Hwayon sa lahat na gamitin ang kanilang mobility arts at magpatuloy sa pagtakbo. Hindi nakakasigurado kung ano ang mangyayari sa kanila, natanong ni Gu Pei sa ating bida kung magagawa ba nilang makatakas, subalit sinagot niya lang ito na hindi siya nakakasigurado dito. Pagkalipas ng 3 araw ay nagawa namang matumba ng unit leader na si Wolgang sa lupa. Kung saan makikita natin ngayon na silang 3 na lang ang natitira, subalit dahil hanggang dito na lang ang kanyang makakaya ay pinagsabihan niya naman ng 2 na magpatuloy na lamang at iwan na lang siya nila dito, na ipinag-alala naman ni Hwayon at Soryong na ngayon ay mukhang sobrang haggard na sa kanilang walang tigil na pagtakbo. Motibadong makamit ang kanilang pakay, nagsabi naman itong batang babae na si Soryong ay kanyang kakargahin. Subalit tinanggihan niya naman ito at nagsaad na lang na mas mabuti kung tatakbo na lang siya ng mag-isa para ang babae ay makapagpahinga. Nang bigla namang nagulat ang ating bida dahil bigla na lang hinampas ng batang babae ang kanyang mukha gamit ng kanyang 2 kamay. Kung saan kasunod nito ay ang kanyang pag-angat ng kanyang kamao at may malaking tuwa na pagsabi na ito ay kanyang magagawa dahil ang isang miyembro ng angka ng Tang ay hindi basta-basta na lamang sumusuko. Di kalaunan ay pumunta naman tayo sa labas ng pasukan ng angka ng Sichuan Tang habang ito ay tahimik na binabantayan ng 2 gwardya. Subalit bigla namang naagaw ang atensyon ng 2 dahil sa kanilang napapansing mga tao na papalapit sa kanila sa malayo. Kanila namang nasilayan ang 2 bata na unti-unting naglalakad kaya napasabi ang isang gwardya na mukhang ang kanilang young lady ay nagawa ng makabalik. Nang malinaw naman nilang makita ang mga ito ay labis na lang ang naging pagkabigla ng isang nagbabantay kaya siya ay napanganga ng husto. Ito ay dahil hindi na maipaliwanag ang mukha at ang kalagayan ni Hwayon at ni Soryong sa kasalukuyan. Kaagad namang tinawag ang mga miyembro ng pamilya kaya makikita natin ang pagmamadali na makalabas ng matandang patriarka at ng patriarka dahil sa pagbabalik ng mga bata. Labis namang natigilan ang 2 lalaki nang makita nila si Hwayon na ganito na lang ang naging sitwasyon. Kaya pagkalipas ng ilang saglit habang binibigyan ng patriarka ang kanyang anak ng internal energy ay pag-alit nitong natanong kay Soryong kung ano ang ibig nitong sabihin, na kanya namang sinagot na siya ay kumalma dahil si Hwayon ay naubusan lamang ng lakas dahil sa paggamit nito ng mobility arts ng 10 araw ng walang pahinga, at dagdag pa nito na wala na silang oras para dito dahil kinakailangan nilang magmadaling pumunta sa kanilang training grounds. Nagtataka sa sinabi ng ating bida, natanong ng matandang patriarka kung ano ang ibig nitong sabihin at kung bakit. Naagaw naman ang atensyon ng matanda dahil mayroong sinubukang abutin si Soryong sa loob ng kanyang damit, nang bigla na lang nitong ipinalabas ang nakatagong reyna ng mga bubuyog at ipinaliwanag sa kanila na ang ibang mga bubuyog ay dadagsa rito ng anumang oras kaya kinakailangan nilang magmadaling pumunta sa sinaunang punong kahoy na naroroon sa training grounds. Dahil dito ay napatawa naman ng husto ang matandang patriarka at nagsabi na itong bata ay tunay ngang kakaiba. Habang hindi naman makapaniwala ang patriarka dahil inutusan niya lang ito para kumuha ng honey ngunit bumalik siya ng dala ang reyna ng mga bubuyog. Napahawak naman ang matanda sa balikat ng ating bida at nagsabi sa kanya na sila ngayon ay magpatuloy,
kung saan kaagad niya itong binuhat at bigla na lang tumalon ng napakataas papunta sa kanyang sinabing lugar. Habang daladala ng matandang patriarka si Soryong sa itaas ng ere ay bigla naman siyang napasigaw ng todo kaya napalingon sa kanya ang matanda at natanong kung ano ang problema. Isinaad naman ito sa kanya na ang grupo ng mga bubuyog ngayon ay papunta na sa kanila. At dahil napapansin ng matanda na ito ay napakarami, kanyang pabirong natanong kung ito ba ang dalang pasalubong ni Soryong sa kanilang pamilya. Ngunit dahil malapit na nilang maabot ang kanilang training grounds ay mas lalo namang binilisan ng matandang patriarka ang kanilang takbo kaya napasigaw na lang ng todo ang batang lalaki. Maya't maya pa ay nagawa naman nilang makalapag sa lupa papunta sa isang punong kahoy, kaya pagkatapos nito ay kaagad namang lumapit dito si Soryong habang daladala ang reyna ng mga bubuyog. Kanya namang ipinakita ang puno at ipinaliwanag sa nilalang na ito ay ang lugar na kanyang binanggit at ito ang kanyang magiging bagong tahanan. Agad niya namang pinakawalan itong Queen Bee para ito ay kanyang matingnan, kung saan nagmasid ang insekto ng ilang sandali sa loob ng puno at paligid. Makalipas muli ng ilang sandali ay makikita naman natin ang labis na tuwa sa reyna ng mga bubuyog kaya napaisip si Soryong na ibig nitong sabihin ay nagustuhan niya ito. At dahil sa papalapit na grupo ng mga bubuyog, pinagsabihan si Soryong ng matandang patriarka na kinakailangan na nilang lumayo dito dahil papalapit na ang mga ito, na kanya namang sinunod. Hindi naman makapaniwala ang mga miyembro ng angkan ng Tang sa kanilang nakikita dahil bigla na lang dumagsa ang napakaraming bilang ng mga insekto na lumilipad sa kanilang ulo. Nang makaabot ang mga bubuyog sa kanilang reyna ay may tuwa naman itong nagpahiwatig na ito na ang kanilang magiging bagong tahanan, kaya ganito na lamang ang kanilang pagdagsa papunta sa loob ng sinaunang punong kahoy habang naglalakad papalayo si Soryong. Dahil sa tindi ng pagkamangha sa kanilang nasisilayan, napasabi naman ang matandang patriarka na sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakakita ng ganitong eksena. At dahil sa tagpong ito ay nagawa nilang matupad ang kanilang misyon kung saan nagawa nilang matagumpay na madakip ang Queen Bee ng mga golden-haired King Bee. Pagkalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin ang mga bubuyog na umiinom sa mga balde. Ito ay dahil binigyan nila ang mga insekto na napagod sa pagsunod sa kanila ng tubig na mayroong asukal. Naniniwala sa kasabihan na ang mga ugnayan ay nabubuo sa pamamagitan ng pagkain at ang kabutihang loob ay nagsisimula din sa isang pagkain. Labis na lang ang tuwa sa kanilang mga mukha nang makita na ang mga insekto ay tinatanggap ang kanilang ibinibigay. Naunawaan naman ni Soryong na dahil sa maliit na hinanda nila para sa mga insekto, mababawasan ang pag-iingat ng mga ito sa kanila at ito ay magiging daan para siya ay kanilang makilala bilang kanilang amo. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ng batang lalaki sa kanyang naaalala, kaya napatanong ang patriarka kung ano ang kanyang problema. Kanya namang nababahalang natanong kung kamusta ang lagay ni Huayon, na nagtataka namang natanong ng kanyang biyenan kung ngayon lang ba niya ito naalala. Ipinaliwanag naman ito na iniwan niya ang pangangalaga ng kanyang anak sa kanyang asawa para siya ay makapagpahinga ng mabuti at natanong kung tunay nga ba nilang ginamit ang mobility arts mula sa kagubatan hanggang dito nang daladala ang mga bubuyog. Na nag-aalala namang pinasang-ayunan ni Soryong kaya siya ay agad na nanghingi ng patawad. Hindi naman makapaniwala ang patriarka habang ang matandang patriarka naman ay napatawa dahil ipinaliwanag nito sa kanila na 4 na oras lamang ang kanilang tulog sa isang araw at ang natitirang oras ay kanilang ginugol sa pagtakbo. Nang bigla namang inagaw ng matandang patriarka ang atensyon ng batang lalaki dahil sa kanya ding naaalala, ito ay dahil pansin nito na wala pa dito ang mga miyembro ng kanilang Venom Blood Unit kaya kanyang natanong kay Soryong kung nasaan na ang mga ito. Pinagpapawisan naman itong sinagot ng ating bida na marahil sila ay bumagsak kung saan man sa gilid ng kalsada kaya kinakailangan niya ang mga itong kunin. Kung saan makikita naman natin ngayon si Gupei na mapayapang natutulog sa daan habang napapalibutan ng mga hayop, subalit di kalaunan ay nagawa naman ng Venom Blood Unit na makabalik ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Pagkalipas ng ilang araw ay pumunta naman tayo sa isang silid habang may tuwang na tanong ng nagpapahingang si Huayon kung hindi ba ito mabuti dahil nagawa ng mabawi ng mga bubuyog ang kanilang mga lakas. Na kanya namang pinasang-ayunan dahil ito ay magandang balita. May tuwa din itong isinaad sa kanya na sila ngayon ay nangongolekta ng nectar sa mga nakalalasong bulaklak ng bundok ng angkan ng Tang. Kaya napasabi naman si Huayon na ito ay nakakatuwa. Nang bigla namang naagaw ang atensyon nilang dalawa dahil sa lalaking tumatawag ng paulit-ulit kay Soryong. Ito ay si Gupei na kaagad na sumilip sa silid na hinihingal ng todo kaya natanong ni Soryong kung ano ang problema,
na kanya namang sinagot na kinakailangan niya ngayong lumabas dahil mayroong problema sa mga bubuyog at mukhang mayroon silang hinahanap na bagay. Ang mga sinabi ni Gu Pei ay labis namang ipinagtaka ng dalawa, at dahil interesado silang malaman kung ano ang problema ng mga ito ay agad naman silang lumabas. Bumungad naman sa kanilang harapan ang napakaraming bilang ng mga bubuyog na nagkalat sa himpapawid na parang ang mayroong hinahanap na bagay. Subalit agad naman ang mga itong natigilan ng kanilang mapansin ang paglabas ni Soryong. Kung saan dali-dali ang mga itong kumapit sa kanyang katawan, na labis namang ikinagulat ng ating bida habang natanong naman ni Hwayon kung siya ba ay maayos lang. Maya't-maya pa ay hinawakan naman siya ng mga ito ng mahigpit sa kanyang damit, kaya nagtataka niyang natanong sa mga insekto kung bakit sila nagkakaganito. Nang bigla naman nilang iniangat ang batang lalaki sa lupa at agad na dinala papunta sa himpapawid na para bang siya ay ipinako sa krus, na labis namang ikinabigla at hindi mapaniwalaan ni Hwayon. Pagkalipas ng ilang minuto ay inilapag naman nila si Soryong sa labasan ng kanilang bagong pugad sa punong kahoy na nasa training grounds ng angkan ng Tang. Na kanya namang ipinagtaka kung bakit siya dinala ng mga insekto dito. At dahil sa pagkakagulo ng mga bubuyog sa labas ng kanilang pugad ay natanong niya naman ang mga ito kung mayroon bang problema. Ngunit tinulak lang siya ng isang bubuyog kaya natanong niya kung ang ibig ba nitong sabihin ay pumasok siya sa kanilang tirahan. Makalipas ng ilang sandali ay labis naman ang naging pagkamangha ni Soryong nang siya ay makapasok. Ito ay dahil napapansin niya na nagawa na ng mga bubuyog ang ibang parte ng kanilang pugad at mukhang nagtatrabaho din ang mga ito ng masigasig dahil nagawa na nilang makapag-imbak ng honey. Naagaw naman ang kanyang atensyon dahil sa paglapit sa kanya ng isang bubuyog, ito ay ang reyna ng mga insekto na siyang kaagad na lumapit sa kanyang mga kamay. At dahil siya ay naririto sa kanyang mga palad ay natanong niya dito kung gusto ba nito na siya ay kanyang buhatin. Subalit hinawakan lang ng reyna ng mga bubuyog ang kanyang mga pisngi kaya hindi na niya nagawang makagalaw. Nang bigla namang nagpalabas ng nang-aakit na mukha ang bubuyog at unti-unting nilapit ang kanyang mukha papunta sa kanya, kaya pinagpawisan naman ng husto ang ating bida at sinubukan niya itong pigilan. Subalit wala na siyang may nagawa dahil bigla na lang inilagay ng Queen Bee ang kanyang bibig sa kanyang mga labi. Habang siya ay hinahalikan ng reyna ng bubuyog ay mayroon naman itong ipinasang bagay galing sa kanyang bibig papunta sa bibig ng ating bida. Na siyang pumuno naman sa bibig ni Soryong kaya ito ay kanyang kaagad na nalunok. Maya't-maya pa pagkalipas ng ilang sandali ay agad namang natapos ang paghalik ng reyna ng bubuyog sa ating bida, kung saan labis na lang ang kanyang pagkabigla dahil sa bilis ng pangyayari. Hindi makapaniwala sa biglaang ginawa ng insekto, habang itinuturo niya ito ng kanyang daliri ay natanong niya ang reyna ng bubuyog kung ano ang kanyang ginagawa dahil ito ay ang kanyang first kiss. Nang bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan dahil sa kanyang nararamdamang kakaiba. Pagkatapos nito ay agad naman siyang natumba diretso papunta sa lupa dahil sa kanyang nararamdamang sama ng pakiramdam. At habang tinititigan niya ng may panggagalaiti at labis na pagkainis itong bubuyog habang siya ay nakahandusay sa lupa, kanyang pag-alit na natanong sa Queen Bee kung ano ang bagay na ipinakain nito sa kanya.